10 taon ang nakalipas, hiniram nila ang buhay ko. Isang maligayang pagbati sa dakilang ninunong Shen sa kanyang bagong antas ng kapangyarihan. Ngayong lumipas ang 10 taon, narito ako para maningil. Bulag pa pala siya. Bakit hindi siya pinaslang ng dambuhalang espada? Wala siyang kahit anong espiritual na lakas na kapanlulumo. Ikaw si Lu Changsheng, tama. Umakyat sa bundok ng nag-iisa. Sapat na ang isang tao para maabot ng dakilang ninunong Shen ang tugatog ng kapangyarihan. Mabilis talagang makalimot ang mga makapangyarihang tao. Ano ang gusto mong sabihin? Kung ganoon, naaalala mo pa ba? Si Lu Chonji. Kilala mo siya. Lolo ko siya. Ganoon pala. Ina po ng isang lumang kaibigan. Naparito para maningil ng lumang utang. Ito ba ang kasunduan sa kasal na itinakda ni Lolo? Lu Changsheng. Talagang dumating siya. Isang hindi pagkakaunawaan lang ito, talagang hindi pagkakaunawaan. Mga walang kwentang salita lang yun noong mga nakaraang taon. Ang pamilyang Su ay tapat na tapat sa pamilyang Shen. Walang pag-aalinlangan ng aming katapatan. Narinig mo ba yon, bulag? Hindi ka man lang karapat-dapat sa kasunduang ito. Lu Changsheng, huwag mo nang pangaripang mapalapit sa pamilyang Su, hahaha. Ina po ng isang lumang kaibigan. Hindi tayo dapat maging walang galang. Bibigyan kita ng isang tableta ng Yuan Dan bilang kabayaran. Bakit hindi ka pa nagpapasalamat sa biyayang ito? Para sa isang mortal, ang makatanggap ng gayong tableta ay isang napakalaking biyaya mula sa langit. Hindi ko kailangan ng tableta mo. Naparito ako ngayon, hindi para tumakas. Kung ganoon, ano ang pinunta mo rito? Para maningil ng utang. Alang-alang sa dakilang pagdiriwang ng aming ninuno, hindi kita papatayin. Umalis ka na sa pintuan ng bundok habang may oras ka pa. Lu Changsheng, kung ginto at pilak ang kailangan mo, masisiguro ko ang iyong yaman at karangyaan habang buhay. Ngunit ngayon ang araw ng aking dakilang pagdiriwang sa pag-abot ng bagong antas. Hindi dapat nanggugulo rito ang isang mortal. Bodega ng Shenqing. Labasan. Sanglaan ng Tiandaw. Porselana bilang 73. Binigyan ka na ng matandang ito ng pagkakataong mapanatili ang iyong dangal. At binigyan din kita ng palugit. Dapat ding litisin ng isang mortal. Sinabi ni Yuan Ying na ang panghihiram ng kagamitang daw ay panghihiram lamang ng halamang espiritual. At tinawag niyang kawanggawa ang hindi pagbabayad ng utang. 10 taon kang naging mapagmataas. At talaga namang nagkaroon ka ng anyo at tindig ng isang immortal. Lapastangan, paano mo nagawang kausapin ang ninuno ng ganyan? Humiling ka ng isang pambihirang kagamitan. Sa kabuuang 300 taon. Na may palugit na 10 taon. At ngayong araw na ito ang huling araw. Ilalapat na niya ang kanyang panulat. Ang paglagda niya ay nangangahulugang pagtataksil. Pigilan ninyo siya, nandaraya siya. Hindi nagbabayad ng utang. Kung ganoon, ibalik mo ang iyong kapangyarihan, nangangahas ka. Bumagsak ang antas ng lakas ng ninuno. Diyos ko, napawi na ang mga ulap. Hindi. Hindi ito dapat mangyari. Malinaw ang nakasulat sa kasunduan. Kasama ba doon ang hiniram ko kay Yuan Ying? Lu Chonji. Maling tao ang tinatawag mo. Sino ka ba talaga? Lu Changsheng, sa loob ng 3 araw. Isuko mo ang kalahati ng yaman ng inyong sekta. Ang mga tumutulong sa mga madedaya ay parurusahan din. May nagaganap sa ikalawang kampo. Lambak ng Shawang. Hindi pa bumabalik ang pambihirang bata.
Lu Changsheng, lumabas ka rito at harapin mo ako. Dahil lang ba nakakuha ka ng kaunting lakas sa pamilya Shen, ay akala mo ay makakatayo ka na ng matatag sa lungsod ng Kengyeon. Tumatanggap ako ng pinakamataas na handog mula sa pamilya Shen sa loob ng 10 taon. At ngayong araw, naglabas sila ng malaking halaga para tapusin ang buhay mo. Aking Panginoon, hindi nyo na kailangang kumilos ng mag-isa. Gagamitin ko ngayon ang forma sayo ng Yuming Wakso upang tupukin ang lumang toring ito kasama ang mga mortal. Tutunawin ko kayo kasama ng bulag na yan hanggang maging malapot na likido. Hindi pumapatay ang katulad ko ng mga walang pangalan. Sabi ni Shen Kaikang, ginamitan mo raw siya ng masamang mahika para lumpuhin siya. Kaya ako, gusto kong makita kung paano ang isang mortal na walang kapangyarihan tulad mo ay makakatagal sa mga suntok ko. Ang unang suntok ko ang wawasak sa bibig mong puno ng kasinungalingan. Haha. Haha. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ang pagkagapos ng oras at espasyo. Yan Genyu, nakikilala mo ba kung sino ako? Ang Demon Lord ng Juyo. Doon ka nagmakaawa para sa buhay mo. Gumapang ka papasok sa aking sanglaan. Ang tatlong bahagi ng banal na buto ng kidlat. Maganda ba itong gamitin? Nagkukunwari ka lang. Panginoon, hayaan mong ako na ang pumislang sa kanya. Huminto ka. Panginoon. Bakit ninyo pinatay si Hongling? Nang ipahiram sa iyo ng lolo ko ang banal na buto noon. Anong sinabi niya sa iyo? Kung mananatiling mabuti ang iyong puso, maaari mo pa itong hawakan. Ngunit kung gagamitin mo ito sa kasamaan, babawiin ko ito agad. Kung ganoon, ngayon na natin tatapusin ang lumang utang na ito. Hindi alam ni Yan Zhenyu na ang tagapagmana ng Chonji ay nasa aking harapan. Karapat-dapat akong mamatay sa aking kasalanan. Ang tatlong bahagi ng banal na buto ng kidlat ay ibinigay ng dakilang immortal na si Lo, at pagmamayari rin ito ng batang Panginoong Lo. Kung babawiin ito ng batang Panginoon, hinding-hindi ako tutol. Handa ka bang pakawalan ito? Ngunit ang utang ay utang pa rin. Kung wala si dakilang immortal Lo noon, matagal na sana akong naging alabok. Ang mabuhay ng karagdagang 10 taon. At maabot pa ang kalahating hakbang patungo sa antas ng Yuan Ying para sa akin na si Yan Zhenyu, sapat na iyon. Naglilingkod ka sa pamilya Shen, pero hindi mo kailangang pasanin ang kanilang masamang tadhana. Kaya ang tatlong bahagi ng banal na buto ay pansamantalang mananatili sa iyong katawan. Mula sa araw na ito, bantayan mo para sa akin ang pamilya Shen ng Kengyeon sa loob ng 3 araw. Kapag isinuko nila ang kalahati ng kanilang teritoryo, matatapos na ang labanang ito. Kung hindi mo na kailangang madumihan ang iyong kamay, batang Panginoon. Ako mismo, si Yan Zhenyu, ang mamumuno sa mga kampa ng kadiliman mula sa Juyo, upang patagin ang sagradong bundok ng pamilya Shen. Batang Panginoon, nagpadala ng mensahe ang ating especially iya. Inimbitahan ng pamilya Shen si Baishuan mula sa lambak ng hari ng gamot. Magaling gumawa ng mga elixir ang matandang bastos na yon. Ngunit napakaitim ng kanyang budi. Marahil ang habol niya ay ang nasa kamay ninyong Zhu Jian. Ang utang niya sa akin ay hindi basta utang, kundi salapi. Naglakas loob siyang magnakaw sa Panginoon ng mga hayop. Sawa na ba sa buhay ang matandang hanghang na yon? Ang lakas ng dakilang ninuno ay halos maubos na. Ang kanyang kapalaran ay patuloy na naglalaho. Bilis, tawagin ninyo si Alchemist Bai. Banal na ninuno. Paano ito nangyari? Lahat ng ito ay dahil kay Lu Changsheng. Si Lu Changsheng ay isa lamang bulag na mortal. Pero,
Kung tinanggal ang kanyang banal na buto, maaari pa ba siyang iligtas? Huwag kang pumunta. Natatakot ka ba? Kinilala na ng Zujian ang kanyang bagong Panginoon. Hindi ko ito matatanggap. Ito ang banal na mata. Ito ang aking kapangyarihan. Bakit mo pa siya hinahayaang mabuhay? Sa pamamagitan lamang niya makikita ng malinaw. Dalhin mo ako sa kanya. May paraan si Elder Bai para harapin siya. Nagpapanggap lamang siya. Dumating na siya. Palapit na ang kanyang nakamamatay na aura. Siya nga mismo ang dumating. At dala niya ang nakamamatay na galit, Panginoong Yanmo. Ikaw na iginagalang na pinuno ng underworld sa Kengian at may lakas na halos maabot ang antas ng Yuan Ying. Naging asong tagapagbantay ka lang ng isang hamak na mortal. Gusto kong magbantay dito, pakialam mo. Lu Changsheng, isuko mo ang hawak mong balumbon ng kawayan. Sumama ka sa akin sa pamilya Shen para pagbayaran ang iyong kasalanan. Masisiguro kung mamamatay ka ng buo ang iyong katawan. Bai Xuan. 10 taon tayong hindi nagkita. Hindi kita kilala. Ang nagnakaw ng aking banal na mata. Wala akong utang sa'yo. Alam mo yan sa sarili mo. Ang driver numero 106 ng Tiandao Pawn Shop. Nagnakaw ng kalahati ng kapangyarihan ng banal na mata ng paglikha. Ngayong araw, mabubuo na ang lahat. Sinungaling, ang mga matang ito ay nakuha ko sa sarili kong pagsasanay. Nangangahas ka bang saktan ako? Bai Xuan, tanggapin mo ang utos. Nangangahas ka bang sumuwi sa kautusan? Hindi ko kinikilala ang utos na yan. Selyuhan ko muna ang iyong kamalayan. Patayin niyo siya, ang aking banal na kapangyarihan ay walang katapat. Sampung taon na ang nakalipas. Itinago ito sa ating nayon. Mata niya yon. Ngayong sumama sa akin ang matang ito ng 10 taon. Kinilala na niya ako bilang kanyang Panginoon. Panginoon, ako ang tunay na Panginoon, Panginoon. Ako ang tunay na Panginoon. Hindi, nawawala na. Kumapit ka. Hindi. Sumusunod siya sa iyo. Sa akin talaga ito. Pero wala na. 10 taon na. Bumalik na ang banal na mata sa kanyang tunay na may-ari. Hindi ko na nakikita. Wala akong makita, kahit ano. Hindi ikaw ang Panginoon. Ano ang nakikita mo? Xingzhou. Dalhin mo pabalik ang bulag na ito. Sabihin mo kay Shen Qingkang. May 3 araw na palugit. 2 araw na lang ang natitira. Kahit 1 oras lang ang bawas, hindi na maaari. Ha? Nako, dakilang ninuno. Anong sinabi ninyo? Kalahati ng pundasyon ng ating sekta. Ibigay sa kanya ang ating mga minahan ng enerhiya at ang silid-aklatan, imposible. Dakilang ninuno, tila nawawala na kayo sa inyong sarili. Kapag ibinigay natin ang kalahati, hindi na natin mapapanatili ang mahiwagang depensa na nagpoprotekta sa pamilya Shen. Kahit hindi pa kumilos si Lu Changsheng, lalapain na tayo ng buhay ng mga kaaway natin sa lungsod ng Kendion. At uubusin ng walang tira. Pero kung hindi natin ibibigay, mauubos ang buong pamilya Shen ngayong gabi. May naisip akong paraan.
Ang kakayahan ni Lu Changsheng na gawing katotohanan ng kanyang bawat salita ay dahil lamang sa banal na balumbon ng langit. Kababawi pa lang niya sa kanyang mahiwagang kapangyarihan ngayon. Wala siyang enerhiya at mahina ang kanyang katawang tao. Kapag naaga natin ang balumbon na iyon, at sinira ang kasunduan, babalik sa kanya ang sumpa, at mapapasa atin ang banal na balumbon ng langit. Nababaliw ka na ba, Shen Qingkang? Sa puntong ito, anong parusa ng langit pa ba ang kinatatakutan mo? Kung talagang ibibigay mo ang kalahati ng ating kabuhayan, mamamatay pa rin ang pamilya Shen. Mas mabuti pang guluhin natin ang sitwasyon ngayon. Sa totoo lang, sino naman ang may kayang umagaw niyon? Ang ulol na asong si Yan Zhengyo ay kasalukuyang nagbabantay sa bulwagan ng Chonji. Walang sino man sa lungsod ng Kendian ang may kayang tumalo sa kanya. Walang ganyan sa Kendian, pero mayroon sa gitnang lupain. Gamitin natin ang mahiwagang ugnayan upang makipag-ugnayan sa bundok ng mga immortal. 10 taon nang nawawala si Lu Chonji, at ngayon ay nagbalik ang kanyang apo para maghayganti. Sa tingin mo ba, ang Sabuwate noon ay malulusutan pa ng pamilya Shen ng walang madadamay? Anong Sabuwate noon? Sino ang magsasabi kay Panginoong Xuanjing na ang apo ni Lu Chonji ay nagpakita na sa lungsod ng Kendian dala ang banal na balumbon? Haha, sa wakas, nagpakita rin siya. Matagal na siyang hinihintay ng ating Panginoon. Kumalat sa buong lungsod ng Kendian ang balita tungkol sa pagsuko ni Shen Qingkang. Inilabas muli ni Ama ang kanyang pinakamahalagang mahiwagang sandata. Wantang. Kunin mo itong kasunduan sa inyong kasal. Ngunit kahapon, hindi ba't napilitan lang kayo dahil sa sitwasyon? Masyadong mapang-api ang mga elder ng pamilya Shen. Kung hindi agad pinutol ng iyong ama ang ugnayan sa kanya, hindi ba't mapapahamak ang pamilya So? Ngunit sa nakikita ko ngayon, mukhang hindi basta-basta at misteryoso ang batang si Lu Changsheng. At isa pa, hindi ka naman niya pinahirapan kahapon. Ibig sabihin, pinapahalagahan pa rin niya ang dati ninyong pinagsamahan. Ama, gusto ninyo akong lumapit sa kanya para sabihin hindi mo talaga kagustuhan ng pagtanggi sa kasal. At ipaalala sa kanya na may ugnayan pa rin ng pamilya So at pamilya Lo. At kung maaari, pakiusapan siyang tanggaping muli ang kasunduan sa kasal. Ama, kahapon lang, harap-harapan ninyo siyang nilate at tinawag na bulag at ordinaryong tao. Ngayong may nangyari na sa pamilya Shen, saka ninyo ako papapuntahin dala ang kasunduan para makiusap na makipagkasundo. Paano ko naman masasabi ang ganoong bagay sa kanya? Pinag-aral ka at sinuportahan ng pamilya So sa iyong pagsasanay, binigyan ka pa ng marangyang buhay. Hindi para sumagot-sagot ka sa akin sa mga crucial na sandali, umalis ka na. Ako ang dalaga mula sa pamilya So. Nais ko sanang makausap si Young Master Lu Changsheng. Dumating ang dalaga ng pamilya So. Gumaling na pala ang mga mata mo. Ito, ipinabibigay ng aking ama. Pinapanta ka ba niya para ibalik ang ating kasunduan? Patawad. Alam kong napakahirap at nakakahiyang gawin ito. Kahapon lang, nagmamadali ang pamilya So na putulin ang ugnayan sa iyo. Ngunit ngayon, pinapanta naman nila ako rito dala ang kasunduan sa kasal. Alam ko namang hindi ka papayag. Hindi ako naparito para pilitin ka. Kaya lang, kung hindi ako pupunta rito, magagalit ng husto ang aking ama. Kunin mo na ito. Naibalik na ang kasunduan sa kasal. Kaya hindi ko ito gagamitin para gipitin o pahirapan ka. Ngunit dahil alaala ito na iniwan ng mga nakatatanda sa atin, huwag mo nang hahayaang gamitin muli ito ng pamilya So para sa kanilang sariling pakinabang. Salamat. So Wantang, hindi mo utang ang buong buhay mo sa pamilya So. Young Master, magsalita ka. Ang especially iyang iniwan natin sa pamilya Shen ay nagpadala ng mensahe. Ginamit ng pamilyang Shen ang isang mahiwagang portal para makatawid sa kabilang mundo. At nakipag-ugnayan sila sa gitnang lupain. Nariyan ba ang aking pamangkin na si Lu Changsheng? Kahapon, pagka-uwi ni Tanga, hindi na siya tumigil sa kaiiyak. Sabi niya, nagkasala raw siya ng husto sa iyo. At gusto ka rin niyang formal na hinga ng tawad.
Ngayong gabi, naghanda ang pamilyang So ng kaunting inumin at pagkain. Para imbitahan kang pumunta doon at makasama kami. Pinunong So, mukhang napakakapal yata ng mukha mo. Baka naman gawa yan sa talukap ng sagradong pagong na nabuhay ng 1,000 taon. Kahapon lang, tingin mo sa kanya ay isang bulag at ordinaryong tao. Pero ngayon, tinatawag mo na siyang kagalang-galang mong pamangkin. Nagbibiro ka naman, kagalang-galang na yan. Haha, matagal na kaming may pinagsamahan ng matandang immortal na si Lo. Kaya kung may kaunting hindi pagkakaunawaan, mas mabuting maupo tayo at pag-usapan ito ng mahinahon. Si Suwantang ba ang nagpapunta sa iyo rito? Siyempre, medyo mahiyain lang kasi siya, at nahihiyang magsalita ng personal. Kaya ako na ang pumunta rito para imbitahan ka. Host, napakabuti naman yan. Ngayong gabi, buong pusong naghihintay ang pamilyang So sa iyong pagdating. Halika, pamangkin, maupo ka. Tanga, bakit nakatunganga ka pa riyan? Bilasan mo at ipagsilbi mo ng tsaa ang Kuya Lo mo. Hindi ka dapat pumunta rito. Alam ko. Pero kung alam mo pala, bakit naglakas loob ka pa ring pumunta rito? Mukhang malakas nga ang loob ng apo ni Lu Changji. Ako nga pala. Si Ji Faiyu, ang espesyal na sugo ng dakilang Panginoon ng bundok Xuanyan sa gitnang lupain. Narito ako sa utos ng aking Panginoon para kunin ang sagradong kasulatan ng tadhana. Lu Changsheng, ipinapasabi ng aking Panginoon, kung alam mo ang makabubuti sa iyo, ibigay mo sa akin ang sagradong kasulatan. At sumama ka sa akin pabalik sa gitnang lupain. Ang swerteng nakuha sa iyo ng pamilyang Shen, ay maaari na nating kalimutan lahat, ang mga utang sa sanlaan ng tadhana. Kailan pa naging desisyon niya na burahin ang mga ito? Ang salita ng aking Panginoon, ang siyang batas sa mundo ng mga immortal. Kung gun, bumalik ka at sabihin mo sa kanya, na simula sa araw na ito, ako na ang gumagawa ng batas. Lu Changsheng, humingi ka agad ng tawad kay Diwata Jin. Sino sa tingin mo ang dakilang Xuanji? Siya ba'y basta-basta mo na lang babastusin? Su Zhenyu, napakagaling mo talagang maging balimbing. Kagabi lang, pinapanto mo ang iyong anak sa Changji Pavilion para makipagkasundo. Tapos ngayon, kumampi ka na agad sa mga tagagitnang lupain para maglatag ng patibong. Hindi ka ba natatakot na balang araw? Mauubos ang buong pamilya mo, Lu Changsheng. May lumang utang ang lolo mo noon sa sagradong bundok ng Xuanwan. Ngayong wala na siya. Natural lang na ikaw ang magbayad ng utang na iyon. Ang sanglaan ng tiyan daw. Ang kinikilala ay ang aura, hindi ang tao. Sinasabi mong may utang ang aking lolo. Ilabas mo ang kasangkapan bilang patunay. Kung walang aura, puro laway lang yan. Hindi yan tatanggapin ng tiyan daw. Talagang akala mo kung sino ka na, ha? Ganyan din kay tigas ang ulo ng lolo mo noon. Pero sa huli, alam mo ba kung nasaan na siya ngayon? Hulihin siya, huwag ninyong papatayin. Layers. Iyang kapangyarihan mo. Nakuha mo lang sa sapilitang paglamon ng gintong esensya ng iba. Kapag gumamit ka pa ulit ng espiritual na lakas, ang sisidlan ng iyong lakas ay tuluyan ng sisabog. Walang silbi, ibigay mo ang sagradong kawayan. Kung hindi, walang sino man sa pamilya So ang mabubuhay ngayong araw. Diwata Jin, wala po kaming kinalaman dito. Lu Changsheng, isuko mo na ang kawayan. Gusto mo ba talagang mapahamak ang buong pamilya So? Su Zhenyu. Hindi ako ang nagpapahamak sa pamilya So, kundi ang sarili mong kasakiman. Gaya ng inaasahan mula sa Panginoon ng Tiandaw, Suriin, Ji Fenyo. Sugo ng sagradong bundok ng Xuanyan sa gitnang lupain. Mayroon kang 3 malalaking utang sa Tiandaw. Puro kakasinungalingan. Una, ang sapilitang pagkuha sa mga kaluluwa ng 500 mortal para gamitin sa paggawa ng ilawan ng dugo. Ikalawa, ang pagnanakaw sa ugat ng kapangyarihan ng sekta, na naging sanhi ng pagkamatay ng 3,000 nagsasanay dahil sa pagkatuyo ng kanilang lakas. Ikatlo, ang pagnanakaw sa kapalaran ng lupain ng Huangzhou, para lamang dugtungan ng 100 taon ang iyong buhay. Ngayon, sisingilin na ng langit ang iyong utang. Hindi sa akin ang utang mo, kundi sa karma ng langit at lupa, manahimik ka. Ngayon natatakot ka na. Huli na. Ngayon mo pa gustong umalis. Nagpaalam ka ba sa akin?
Lu Changsheng, hindi ka palalampasin ng dakilang master. Magkikita pa tayo sa huli. Nakatakas siya. Hindi siya makatatakas, nakatala na ang kanyang utang. Natuntunan ng batas ng langit ang kanyang presensya. Mas magmamadali pa kaysa sa kanya si Master Xuanjian. Lu Changsheng, patawad. Maraming beses mo na yang sinabi, pero bukod sa humingi ng patawad, wala na akong ibang magawa. Kung ganoon, matuto ka muna ng isang bagay. Huwag mo nang ihingi ng tawad ang mga kasalanan ng pamilya So. Ang taning para sa pamilya Shen. Isang araw na lang ang natitira. Sa wakas, ipinakita na rin ni Ginoong Xuanjian ang kanyang unang galaw. Walang pagsalakay ng mga kaaway. Walang sagupaan ng mga makapangyarihang nilalang. Para bang bigla na lang itinakwil ng langit at lupa ang pamilya Shen. Young Master, nagsisimula na ang kamalasan ng pamilya Shen. Wala nang silbi ang espiritual na minahan at nawasak na rin ang sakahan ng mga halamang gamot. Ang mga tauhan at tagasilbi nila, nagtakasan na rin. Nagpadala ako ng mga tao para bantayan ang kanilang bodega. Kaninang umaga lang, maging ang ilang sagradong kagamitan ng kanilang sekta, ay misteryosong nawalan ng bisa at kapangyarihan. Ang mga bagay na hiniram lang. Sa huli, hindi talaga kayang panatilihin. Humiram ang pamilya Shen ng 300 taon ng swerte. Sa nakalipas na 10 taon, bumagsak na ang swerte ng pamilya Shen. At ang kanilang lakas ay pilit lang na itinaguyod ng utang na iyon. Ngayong bumalik na sa dati ang takbo ng tadhana, at naubos na ang kanilang natitirang pundasyon. Ang swerteng hindi naman talaga para sa kanila ay kusang naglaho. Kaya naman pala kahit hindi tayo kumilos, ang tadhana na mismo ang sisingil sa kanila. Ibibigay kaya ng pamilya Shen ang kalahati ng kanilang pundasyon ngayong araw. Hindi. Bakit? Dahil hindi pa sila nasasaktan ng sagad sa buto. Umaasa pa rin silang isasalba sila ng Zhangzhou. Parang nakikita ninyo ang hinaharap, Young Master. Matapos tumakas ni Ji-Faiyu kagabi gamit ang mahiwagang baluti ng paglagpas sa espasyo, hindi na siya bumalik sa Zhangzhou. Pumunta siya sa lawa ng nahulog na bituin sa labas ng lungsod. Naroon ang samahan ng mga mangangalakal ng Zhangzhou, sa isang lihim na daungan sa tubig dito sa lungsod ng Kengyeon. Kaninang umaga, patagong pumunta rin si Shen Chengzhou sa lawa ng nahulog na bituin. Pumunta tayo roon at tingnan natin. Pribadong bulwagan ito sa kagubatan. Umalis ang mga walang imbitasyon. Sabihin mo sa mga nasa loob na narito na si Lu Changsheng. Tagapamahala Lo. Matagal ko nang nababalitaan ang katanyagan mo. Sino ka? Sa ilalim ng kapangyarihan ni Panginoong Xuanzhen. Ako si Xiao Hans. Nabigo si Ji-Faiyu na gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Kaya pinarusahan siya ng ating Panginoon na ipatapon sa impyerno ng yelo, upang magnilay-nilay, at tanggapin ang parusa. Dahil sa kanya, natuon ang pansin ng Zhangzhou kay tagapamahala Lo. Ngunit hindi naman niya nakuha ang piraso ng kawayan. Hindi gusto ng Panginoon ang mga walang silbi. Ipinadala ka ba ni Panginoong Xuanji para agawin ito? Hindi namin ito aagawin. Nais naging makipag-usap. Sabi ng Panginoon, kung handang makipag-usap ang tagapamahala Lo, ang kalahati ng utang ni Shen Jiachen, kaming mga nasa bundok ng mga walang kamatayan sa Zuan Realm, ay handang magbayad para sa kanya. Magbabayad kayo. Papasok ba talaga ang batang Panginoon? Dahil may gustong magbayad ng utang para sa pamilya Shen. Tingnan natin kung makakayanan ba niya itong bayaran. Tagapamahala Lo. Narito sa loob ang mga kasulatan para sa 10 pinakamataas na uri ng espiritual na ugat. Kasama ang 3,000 sukat ng mga natatanging batong espiritual. Sapat na ito upang mabura ang kalahati ng utang ng pamilya Shen sa sekta. Tagapamahala Lo. Mag-ayos na tayo ng utang. Ngunit ang mga pag-aari ni Panginoong Xuanyan ng Zhangzhou ay puno ng dugo at laman ng mga karaniwang tao na nakuha sa pamamagitan ng paglipol sa 7 sekta sa mas mababang mundo. Ang maruming salaping kinuha mula sa buhay ng mga tao. At ang mga maruruming bagay na nabahira ng dugo ay gagamitin ninyo para bayaran ang inyong utang sa batas ng kalangitan. Napakagaling magkwenta ni Panginoong Xuanyan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi tumatanggap ng mga nakaw na gamit ang Tiandao Pawn Shop, Lu Changsheng. Alam mo ba na ang pagtanggi kay Panginoong Xuanzhen ay may malaking kabayaran?
Bumalik ka rin at sabihin mo kay Panginoong Xuanjian tungkol sa utang ng pamilya Shen. May isang araw na lang ang natitira. At tungkol naman sa sarili niyang utang, ako mismo ang pupunta sa Zhangzhou upang singilin siya ng paisa-isa. Ayaw mo sa madaling usapan, gusto mo pa sa marahas na paraan. Isang hamak na mortal lang. Naakala mo ba dahil lang sa hawak mong kakaiba at mahiwagang espada, ay maaari mo ng hominin ang bundok ng mga immortal ng Xuanzhen. Pati aso mula sa Zhangzhou naglalakas loob na magmayabang sa harap ng ating batang Panginoon. Isang cultivator ng katawan na halos nasa antas na ng banal na kaluluwa. Kaya pala ganyan ka na lang kung magmalaki. Ngunit ngayon, dito na kayo mamamatay at maililibing. Xiaohans, ang kapangyarihan mo sa tubig ay gawa sa mga lawa ng dugo mula sa tatlong lungsod ng mga mortal, na pinaslang mo para lang makuha ang lakas na yan, hindi ba? Ang puot at galit ng milyong buhay na kinuha mo, ay huwag mong asahang mapipigil mo lang gamit ang kapangyarihan mo sa tubig. Lai Bao. Ang magustuhan ka. Ay hindi naman imposible. Ang aking pinakamalakas na banal na sining. Batang Panginoon, mas mabilis pa sa kuneho kung tumakas ang mga taga-Zhangzhou na yan. Nadumihan na siya ng sarili niyang mga kasalanan, at itinala na siya ng batas ng langit. Halika na, tiyak na nag-aalala na ang pamilya Shen. Dakilang ninuno. Dakilang ninuno, masamang balita po. Natalo po si Xiaohans. Nawasak po ang luoxi at ang kristal. Inabando na po tayo ng mga kakampi natin at tumakas na sila. Ha. Ha ha. Dapat pala ay matagal ko nang nalaman na ang mga tao sa bundok ng mga immortal ng Xuanji ay walang pinahahalagahan kundi ang sarili nilang kapakinabangan at walang pakialam kung mamatay man tayo. Buksan ninyo ang silid kayamanan ng pamilya at dalhin dito ang kasunduan para sa 7 pinakamataas na uri ng minahan ng mahiwagang kristal. Ipasok at itago sa vault ng Get-Ian ang 30% bahagi ng lambak ng hari ng gamot, maging ang mga balumbo ng sining na mas mababa ang antas. Isilid mong lahat sa silid-imbakan. Dakilang ninuno, iyan ang mismong ugat na nagpatatag sa pamilyang Shen sa loob ng 800 taon. At pundasyon natin, ibibigay ba talaga natin iyan sa bulag na mortal na iyon? Sa tingin mo ba ay para sa kanya iyan? Pambayad buhay yan sa batas ng langit. Bukas sa pagsapit ng madaling araw, kung hindi natin ilalabas ang kalahati ng ating mga naipong yaman para linisin ang utang natin, babagsak ang parusa ng langit. At walang matitirang buhay sa buong pamilyang Shen, maging mga hayop. Lumipas na ang oras na ito, at mula sa 3 araw na palugit, 6 na oras na lamang ang natitira. HMPH, Ninunong Shen. Hindi ba't sinabi ni Zuer, na aagawin din natin ang espada ng Kendion, at talagang tatadtere ng batang Panginoon hanggang maging parang giniling na karne. Bakit ngayon ay nakasupil ka sa wheelchair habang naglilibot dito sa masukal na lugar? Tagapamahalang Lo. Ang 7 pinakamataas na uri ng bukal espirito sa lungsod ng Kendion. Ang mga sining at mahiwagang kagamitan na mas mababa sa antas langit mula sa ika-7 imbakan ng pamilyang Shen. Ang mga tableta ng gamot, ang singsing somiro, at ang lambak ng hari ng gamot, maging ang 30% bahagi sa pavilion ng 1,000 kayamanan. Ang mga ito ay ang kalahati ng buong yaman ng pamilyang Shen. Walang kulang kahit kay Titing. Nandito ang pamilyang Shen para bayaran ang utang. Walang kulang. Shen Kikang. Talaga bang sa tingin mo ay maloloko mo ang utang mo sa batas ng langit?
Ang tatlong bukal espiritu na ito ay inagaw ninyo matapos ninyong lipulin ang kalyadong sekta. Ito ay nababalutan ng matinding galit ng 300 buhay. Lu Changsheng, huwag mo kaming sagaran ng labis. Sapat na ang mga ito para bilhin ang kalahati ng lungsod ng Kenggyeon. Ano pa ba ang gusto mo? Maniningil ang pawn shop ng batas ng langit, at malilinis na yaman lamang ang tinatanggap nito. May 20% ng maruming utang dugo sa loob ng kahon na ito. Gagamitin mo ba ang utang ng patay para bayaran ang utang ng buhay? Shen Kikang. Ganyan ka ba kahambog? O talagang gusto mo lang maubos ang inyong buong lahi? Ito ay ang parusa ng langit na lilipol sa inyong buong angkan. Ninuno, iligtas niyo po kami. Ilabas niyo na po, Ninuno. Ngunit kung ilalabas niyo yan, Ninuno, iyan ang karapatan sa ating ancestral vein. Iyan ang mismong pundasyon na nagpapatatag sa bundok Lingshan ng pamilya Shen. Kung ibibigay natin yan sa kanya, maging ang ancestral home ng pamilya Shen ay hindi na natin mapoprotektahan. Kapag nawala ang pamilya Shen, para kanino pa natin itetira ang ancestral vein? Shopkeeper Lu, itong selyo ng ancestral vein ay ganap na malinis. Sapat na siguro ito para mabayaran ang utang ng 2 lungsod, hindi ba? Bilis, Shen Quanchang. Kalahati ng ari-arian ng sekta ng pamilya Shen bilang collateral, at ang pinakamataas na uri ng talam na may edad na 300 taon. Maaari mo kaming parusahan o sirain. Kung nalaman ko lang 10 taon na ang nakalipas na magiging ganito ngayon, marahil ay pinili ko pa ring mang-agaw. Kapag gipit na ang isang tao, gagawin niya ang lahat para kumapit. Pero hindi ko dapat. Tinakbuhan ng aking utang. Pakiusap. Shopkeeper Lo. Ang lolo mo, bago siya nawala noon, ay pumunta rito sa Shenjiang. Anong sinabi mo? Noong gabing iyon, malakas din ang ulan. Malubha ang kanyang sugat. Gusto ko sana siyang patuloyin dito, ngunit sinabi niyang hindi siya kayang protektahan ng lungsod ng Kenggyeon. Pagkatapos, hinabol siya ng mga tao mula sa Zhangzhou hanggang sa pamilya Shen. Hindi ko nakita ang tunay na mukha ng kanilang pinuno. Narinig ko lang na tinawag siya ng mga sword cultivator mula sa Zhangzhou na Immortal Xuanzhen. Shopkeeper Lu. Ang sitwasyon sa Zhangzhou ay 10,000 beses na mas malalim at mapanganib kaysa sa lungsod ng Kenggyeon. Kung nais mong hanapin ang kinaroroonan ng iyong lolo, pumunta ka sa Zhangzhou. Ang utang na ito ng pamilya Shen ay simula pa lamang. Young Master. Mapagkakatiwalaan ba ang mga sinabi ni Shen Quanchang? Kalahati lang ang maaari nating paniwalaan. Ang sinabi niya na pumunta ang aking lolo sa Shenjiang ay totoo. At ang sinabi niya na hinabol siya ng mga tao mula sa Zhangzhou magpahanggang sa lungsod ng Kenggyeon ay totoo rin. Ngunit sigurado akong may itinago pa siya. Gusto niyo po bang dakpin ko ang matandang iyon at basahin ang kanyang kaluluwa? Nabanggit ko lang naman po iyon nang walang iniisip. May patakaran ng Qingkang, hindi kami naghahalughog ng kaluluwa. Ang mga ari-ari ang ito. Ikaw na ang baalang mag-asikaso. 7 natatanging ugat ng espiritual na enerhiya, 3,000 sukat ng mga natatanging espiritual na bato, at napakaraming mga banal na teknik para sa pagsubok ng langit. Young Master, talagang isinuko na ng pamilya Shen ang lahat-lahat sa pagkakataong ito. Ang mga utang sa ilalim ng batas ng langit ay dapat maibalik sa tunay na may-ari. Ang hiniram ni Shen Quanchang ay ang 300 taon ng aking buhay. Kaya naman, ang mga yamang ito ay sa akin na. Kung ganoon, ililipat ko po ang lahat ng ito sa ilalim ng inyong pangalan, Young Master. Hindi, hatiin mo ito sa 3 bahagi. Ang unang bahagi ay para muling buuin ang mga espiritual na ugat sa ilalim ng Chonji Pavilion. Ang ikalawang bahagi. Alamin mo kung aling mga sekta sa mababang mundo ang winasak ng pamilya Shen sa nakalipas na 10 taon. At para sa mga may natitira pang tagapagmana, ibalik mong lahat sa kanila. Ang ikatlong bahagi naman. Durugin mo. Durugin mo lahat. Ang mga natatanging espiritual na bato, durugin mo hanggang sa maging ulan ng espiritual na enerhiya. At ang mga jade sleep na mga teknik, durugin mo rin. Upang maging mga banal na aral ng dakilang batas ng langit, ginamit ng pamilya Shen ang hiniram na swerte ng langit upang umunlad sa nakalipas na 10 taon. At sinira ang landas patungo sa kawalang mamatay ng walang bilang ng mga malayang naglilinang at mga mortal. Para naman sa mga hindi na mahanap ang tunay na may-ari,
Ikalat mo na lamang ito sa buong mundo, upang muling buhayin at bigyang lakas ang Kengyon. Bigla ko lang po kasing naramdaman, na ang pagiging tagapamahala ninyo ng batas ng langit, Young Master, ay mas dakila pa kaysa sa aking inaakala. Hahaha, kung ibang masamang sekta o banal na grupo iyan, at nakuha ang kalahati ng yaman ng pamilya Shen. Tiyak na matagal na silang nagkulong para magsanay at maabot ang antas ng isang Diyos. Ang pawnshop ng batas ng langit ay hindi mga nandarambong, at hindi rin para magpayaman ng pagbawi ng utang. Masusunod po, ipapagawa ko agad ito sa ating mga tauhan. Young Master, may isa pa palang bagay. Ngayong bumagsak na ang pamilya Shen, lahat ng malalaking sekta sa lungsod ng Kengyan ay nag-uusisa na tungkol sa inyo. May ilan ngang gustong pumunta rito upang magbigay galang sa inyo. Kahit may mag-alay pa ng mga pambihirang kayamanan, hindi pa rin sila tatanggapin. Kung hindi ka naniniwala, maiintindihan mo rin sa huli. Ang Chonji Pavilion ay hindi palengke. Pero kung sakaling may nagkakautang, ako na mismo ang magpapasok sa kanila rito para sa inyo. Si Sujian na mismo ang maghahanap ng tao. Oo. Nakaabala ba ako sa iyo? Hindi naman. Ipinadala ka na naman ba ng pamilya So? Hindi. Sa pagkakataong ito, hindi talaga. Ito ang enerhiya ng tadhana. At bago magpinta ang aking lolo, ay may iniwan siyang tala sa Jade Sleep sa aming dambana ng mga ninuno. Pagkabalik ko sa sekta kagabi, matagal ko itong pinag-isipan. Sabi mo, hindi lahat ng patakaran ay kailangang sundin. Hindi ko alam kung talagang naintindihan ko nga. Pero ayaw ko nang gamitin ng pamilya So ang kalahati ng sandatang iyon para ipahamak ka. Kaya inilabas ko ito. Alam ba ito ni Su Zhengxuan? Hindi niya alam. Kung malalaman niya, siguradong babaliin niya ang mga binti ko. Nalaman ni Lu Xiaomian na nasira ang espiritual na pundasyon ng pamilya So, at sinabing hindi ligtas na manatili ng matagal sa lungsod ng Kengyon. Tinanong ko kung bakit pero hindi siya sumagot. Ipinagkatiwala niya lang sa akin na protektahan ng lakas ng buhay ni Lu Changsheng. Sakaling bumalik ang mga susunod na salinlahi ng pamilya Lo balang araw, hindi na sila dapat hadlangan pa. Kinaumagahan, dumating ang isang dakilang eksperto mula sa Zhangzhou. Ipinasara ng pamilya Shen at pamilya Bai ang kanilang mga bundok at pintuan. Sinasabi ng ilan na nang pumasok ang dakilang immortal na si Xuanjian sa Kengyon. Lu Xiaomian, kung sakaling dumating ang sekta ng Xuanjian mula sa Zhangzhou balang araw, tandaan mo, huwag na huwag kang magtitiwala sa pamilya Zhao. Huwag magtitiwala sa pamilya Bai. At huwag din ibibigay ang buong tiwala sa pamilya Lin. Ibig bang sabihin ito, sa pamilya nyo rito sa So, ay mayroon ding nagpasa ng karma? Ano ang ibig sabihin ng huwag ibibigay ang buong tiwala sa pamilya Lin? 10 taon na ang nakalipas. May mga miyembro rin ng pamilya So na nasangkot sa plano sa Zhangzhou. Ang ama ko kaya iyon. Hindi mo kang alam ni Su Shenpeng ang mga pangunahing lihim. Kung talagang kasabwat siya, hindi sana siya hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa yaman at kapangyarihan ng iba. Kung ganoon, sino naman ang gustong mag-imbestiga? Kaya kitang tulungan. Natatakot ako. Pero ayaw ko nang maging parang isang tao-tauhan na lamang, na wala man lang magawa. Sa mga oras na ito, kayang harangan nito ang buong lakas ng rurok ng Golden Core, pati na rin. Kung gusto mo talaga akong tulungan, protektahan mo muna ang sarili mo. Huwag ka nang magpadala sa dikta ng pamilya So. Ha, batang Panginoon, may isang makapangyarihang eksperto na nagpadala ng lumilipad na espada. Iyan ang talisman ng espada ng dakilang pinuno ng Xuanzhen mula sa Zhangzhou. Naglakbay ito ng 10,000 milya upang maihatid ang talisman ng espada. Ang batang Panginoon ng Xuanzhen. Nagpadala siya ng hamon sa labanan. Pareho lang yun. Pupunta ka ba sa Zhangzhou na ayos na ang lahat ng usapin sa lungsod ng Kengyon? Panahon na para pumunta sa Zhangzhou. Sa pagkakataong ito, napakatahimik naman natin. Sabi ng batang Panginoon, maging tahimik lang tayo. Kaya dapat lang na hindi tayo gumawa ng ingay. At saka, sa pagpunta sa isang mapanganib na lugar tulad ng Zhangzhou, walang silbi kung magsasama pa tayo ng mga mahihinang tauhan. Kapag may nangyari manggulo, ang tanging makakaharang sa harap ninyo ay sapat na ako, si Yan Zhenyu.
Maaari ka namang hindi sumama. Batang Panginoon, huwag niyo naman akong ituring na ibang tao. Kung wala ang yumaong dakilang lo noon. Ako, si Yan. Genyo, ay matagal nang nabulok sa dagwang putik ng Juyo Demon Abyss. Ngayong papunta kayo sa Zongzo para hanapin ang kinaroroonan ng dakilang matanda. Karapat-dapat pa ba akong tawaging tao kung hindi ako sasama? Hindi katulad ng lungsod ng Kengian ang Zongzo. At ang Xuanjian Immortal Venerable ay hindi rin katulad ni Shen Chenkao. Pero ang maabot ang antas ng kalahating hakbang patungong Nasen Soul sa buhay na ito, ay hiram ko lamang ang lahat ng ito. At ang mga hiram na bagay, maaga o huli, ay kailangang ibalik. Ngunit huwag kayong mag-alala, Batang Panginoon. Matigas ang buhay ko, hindi ako ganoon kadaling mamatay. Yan mo, Lu Changsheng. Gusto ko pong sumama sa inyo sa Zongzo. Nag-iwan ako ng mensahe sa Jade Sleep. Hindi ang pamilya So ang nag-utos sa akin na pumunta ngayon. Sarili ko mismong desisyon ng pumunta rito. Gusto kong malaman ang katotohanan. At gusto ko ring makatulong kahit papaano. Mahusay, may pinagbago ka na, Dalagang So. Nagkasundo na tayo na ikaw ang pumili ng landas na ito. Ngunit pagdating sa Zongzo, bawal kumilos ng mag-isa. Alam ko naman. Batang Panginoon. Ang mga tao mula sa sagradong bundok ng Xuanji. Anong klaseng pagsubok naman yan? Nagawa nilang umatake sa mismong portal sa pagitan ng mga lupain gamit ang malaking formation na yan. Mabilis na nawawala ang aking espiritual na lakas. Hindi ko na makontrol ang lakas sa loob ng aking katawan. Yan Genyo, sa tingin mo ba may karapatan kang pag-alitan ako? Hindi ba't hiram lang din naman ang buong kapangyarihan mo? Sinabi ng kagalang-galang na pinuno. Kung ibabalik mo ngayon ang 3 lungsod ng GLA Bago, maaari niyang patawarin ang buhay mo kung hindi. Tiyak na mamamatay ka ngayon. Tiyak na mamamatay ka ngayon. Hahaha, sinabi ni Pinunong Xuanjing na patatawarin niya ang buhay ko. Sino ba siya sa akala niya? Batang Panginoon, noon, ipinahiram sa akin ng matandang Lo ang 3 lungsod ng Bavali. Sinabi niyang pagkalipas ng 10 taon, babalik ang mga tagapagmana ng pamilya Lo para bawiin ito. Haha, sa mga nakaraang araw, hindi niyo pa rin ito binabawi. Alam kong ginagawa niyo ito dahil nakita niyong wala akong balak takbuhan ng aking utang. Pero ang utang ay utang pa rin. Yan Genyo, bakit umiiyak ang batang si Lin? Ako si Yan Genyo, isang makapangyarihang tao sa lungsod ng Kengion. Kaya kahit mamatay ako, dapat ay mamatay ako ng may karangalan. Batang Panginoon, ibinabalik ko na ang 3 lungsod ng GLA Bago. Imposible, naglakas loob kang sirain ang Bavali. Siyempre, manghihinayang ako kung sa akin talaga ang mga ito. Pero una pa lang, hindi naman talaga ito sa akin. Ang Soul Devouring Formation. Magsimula. Ang parusa ng langit. Kahit nasubukan mong labanan ang kulog ng langit, hindi ka rin magtatagal ng ganyan. Kung ganoon, sabay nating harapin ang parusa ng langit. May ilan pang masasamang kultibador na kaaway natin ang hindi pa umaalis. Hindi ko pa naipapaayos ang sirang pinto ng Chonji Pavilion na pinapasukan ng hangin. Hindi ko pa ito naipapaayos sa iba. Yemashen, huwag mo nang sabihin yan. Batang Lin, maging matapang ka na sa susunod. Wala kang ganoon kalaking utang na loob sa pamilya So. Batang Panginoon. Hanggang dito na lang kita may hahatid sa daan patungong Zongzo. Pakisabi na lang sa dakilang. Immortal na si Lo. Na ang 30% ng mga buto ng kidlat noon ay talagang napakabisa, lintik. Namatay si Yan Zhengyu bago pa siya nakarating sa tarangkahan ng hangganan. At ang utang ng Zongzo, mula sa mismong sandaling ito, ay formal ko nang sisingilin.
Ginamit niya ang kakilakilabot na kapangyarihan ng mga bangkay at kaluluwa laban sa mga walang malay. Huwag niyo akong piliting sirain ng pormasayon. Kung hindi masisira ang pormasyong ito, tiyak na mamamatay siya sa ganti ng sarili niyang lakas. Hindi niya matatakasan ang utang na ito. May dumarating. Isang lumang kaibigan ni Lolo Rito sa Zhangzhou. Batang Panginoong Lu, binibining Su, nasaan si kagalang-galang na yan mo? May masamang nangyari. Patay na siya. Sayang. Kahit galing si Yan Shensui sa landas ng kadiliman, isa pa rin siyang lalaking may tapat na puso at paninindigan, ang immortal na si Xuanzhen. Siya ang may gawa nito. Noong pumunta rito sa Zhangzhou ang lolo mo noon. Pumasok siya sa tore ng Jiaoxinglo at hindi na muling nakalabas. Nagpadala na ng mensahe ang immortal na si Xuanzhen. Pupunta ka na ba roon ngayon din? Sasama ako sa iyo, mananatili ka rito. Hindi dahil wala kang silbi, kundi dahil paborito niyang gamiting bihag ang mga malapit sa iyo para magbanta. Kung sasama ka, magkakaroon lang siya ng karagdagang alas laban sa akin. Batang Panginoong Lu, alam ko ang lihim na lagusan noon. Kaya ko kayong ihatid doon. Hindi na kailangan. Dahil nag-imbita siya. Kusaring magbubukas ang daan para sa akin. Maghintay na lang kayo sa akin sa lumang tahanan. Tagapangasiwang Lu, matagal na kayong hinihintay ng aming Panginoon. Zhangzhou, sa tore ng Jiaoxinglo, ninakawan ng mga taon ng buhay, ninakawan ng mga banal na buto, at mga buto ng espiritu na may kabuoang 3,911 kaso. Tagapangasiwang Lu, inanyayahan kayo ng aming Panginoon sa itaas para lamang magpalitan ng kaisipan. Hindi para maglista ng utang. Naparito ako para gawin ang eksaktong bagay na yan. Ang maglista at maningil ng utang. Lu Changsheng. Sa wakas, dumating ka rin. Ang atraso ni Yan Zhenyu. Ikaw ang pagbabayaran ko niyan. Isang mapusok na hanggal lang siyang gumagamit ng masamang kapangyarihan. Ang mamatay para sa iyo ay isang malaking kapalaran para sa kanya. Itatala ko ang mga sinabi mong iyan sa aking aklat ng utang. Inumin mo ito at sasabihin ko sa iyo. Shui Lian, isalin mo ang tsaa. Inihanda ito gamit ang dugo ng puso ng 49 na dakilang henyo. Hindi ko iinumin ang ganyang maruming bagay. Ganyan din ang lolo mo noon, hindi niya ito ininom. Kaya naman nagdusa siya ng husto, sa bangin ng suwa daw. Si Qin Tianheng ba ang nagsabi sa iyo niyan? Buhay pa pala siya. Masyado ka bang nadismaya? Matigas talaga ang buhay niya. Pero walang anuman iyon. Ang mga dapat mamatay ay mamamatay din sa huli. Sino kaya ang mauunang mamatay sa inyo, ikaw o siya? Ang aking aklat ng utang ang magbibigay ng sagot. Ang kasulatan ng Tiandao. Ikinubli iyon ni Lu Changji sa loob ng 10 taon. Pero sa huli, napunta pa rin sa mga kamay mo. Hindi niya yun ipinaubaya sa akin. Kaya naman nakiusap ako sa kanya sa loob ng 10 taon. Masyado siyang matigas ang ulo. Gusto lang namang hiramin ng mga immortal sa langit ang kasulatang kawayan, ngunit paulit-ulit niyang tinanggihan. At nakuha pa niyang itala ang mga kasalanan ng mga immortal sa langit. Subukan lang ninyo, kayong mga immortal sa langit. Wala ka pang karapatang malaman yan. Kapag ibinigay mo na ang kasulatan, maaari kitang dalhin upang makita si Lu Changji. Buhay pa siya. Gusto mo ba siyang iligtas? Kung gayon, ibigay mo sa akin ang kasulatang kawayan. Kung ibibigay mo yan sa akin, palalayain ko si Lu Changji. Ngunit kung tatanggi ka, ipag-uutos ko ngayon din na ubusin ang natitirang buhay sa bangin ng suwa daw. Tiyak na mamamatay siya. Ang 3 bahagi ng kidlat ng kaparusahan sa lambak noon ay talagang napakabisa, lintik. Ang landas na ito patungong gitnang lupain. Hanggang dito na lamang kita masasamahan. Itinuro sa akin ng aking lolo. Anong itinuro ko sa iyo? Sa pagbabayad ng utang, huwag mong katakutan ng panganib. Lu Changsheng. Gusto mo talagang singilin ang utang ng isang tulad ko? Ay utang, ang dakilang immortal ng gitnang lupain. Mga naipong utang, 3,000 taon ng buhay na ninakaw.
72 bahagi ng pambihirang pundasyon ng kapangyarihan. 196 na daloy ng kapalaran. At 10 taon ng pagkakabilanggo ng tagapamahala ng langit na si Lu Chonji. Kung mangangahas ka, tiyak na mamamatay si Lu Chonji. Subukan mo. Naghahanap ka ng kamatayan, Lu Changsheng. Walang bilang na tadhana na ipinako sa pader ng tore ng mga bituin. Gaya ng mga alitaptap na nagising mula sa madilim na kailaliman. Mabilis na kumalat sa lahat ng dako. Oo. Ikaw, paano mo nagawang pigilan ang dakilang ritual ng pagnanakaw sa langit ng tore ng mga bituin? Hindi ako ang pumipigil dito, kundi dahil sa napakarami mong utang. Sa mundo ng mga immortal, ang malalakas ang laging naghahari sa mahihina. Ang buhay ng mga kulisap na yan. Kahit bigyan mo pa sila ng 10,000 taon, hinding-hindi nila maaabot ang antas ng kapangyarihan. Kinuha ko ang kanilang buhay, kapangyarihan, at kapalaran. Kapalit ng 1,000 taon ng kasaganaan para sa banal na lungsod. Anong masama doon? May lakas ka bang sabihin iyan ng harapan sa kanila? Ang mga mahihina ay walang karapatang makarinig ng paliwanag. Umalis ka sa daan ko. Lu Changsheng, gusto mo ba talagang kalabanin ang mga immortal ng langit? Sa scroll na kawayan, ang nakasulat na 3,000 taon ng buhay, ay mariing ginuhitan ng pulang tinta. Nangangahas kang bawiin ang aking buhay. Hindi naman yan sa'yo. Napakahusay na tagapamahala ng langit, ha. Hindi yumukod si Lu Chonji noon, at hindi ka rin luluhod ngayon, ha. Pero ang pamilya Lo ninyo, sa pagkapit sa mga basurang batas na iyan ng langit, ano ba ang napala ninyo? 10 taon nang nakakulong ang lolo mo. At mas masahol pa sa kamatayan ng buhay niya. Mamamatay siya nang walang matitirang bangkay sa tarangkahan ng kabilang mundo. At ang mga taong may utang sa'yo, ha, isa-isa kanilang tinapakan. Ginamit nila ang iyong pundasyon para magpasa-isa sa karangyaan ng 10 taon. Lu Changsheng, hindi ka ba napupuot? Ha, ibigay mo sa akin ang sagradong kasulatan. Kaya kitang turuan na huwag nang sumunod sa anumang batas. Hawak mo ang banal na panulat na buto ng paglikha. At ang kasulatan ng tadhana. Basta ba nais mo, ang lungsod ng Kengyan, ang gitnang lupain. Kahit ang tadhana ng 3,000 lupain. Lahat ng iyan ay kaya mong isulat muli. Kung sino ang nais mong umakyat sa langit, aakyat. At kung sino ang nais mong mamatay, mamamatay. Iyan ang tunay na Panginoon ng tadhana, hindi tulad ng isang kaawa-awang alipin na tagasunod lang ng langit. Isang kahabag-habag na utusan. Tapos ka na bang magsalita? Ang 72 banal na pundasyon, babalik na sa tunay na may-ari. Ang mga makapangyarihang umasa lang sa pundasyong ibinigay ng tore ng pag-abot sa bituin. Sa sandaling ito, maglalaho na ang inyong pundasyon. Ang inyong hiniram na karangyan ay agad na magiging dugo. Lu Changsheng, kala mo ba nanalo ka na? Nasa kailaliman pa rin ng bangin si Lu Chonji. Sa isang utos lang ng isip ko, madudurog siya at magiging tadtad na karne sa nakamamatay na bitag doon. Sige nga, subukan mo. Naririnig mo ba? Bumukas na ang kailaliman ng bangin. Lu Changsheng, ikaw mismo ang papatay sa sarili mong lolo. Year. Hindi maaari. Hindi ka palalampasin ng mga immortal sa itaas.
Hindi nila palalampasin si Lu Chongji at lalong hindi ka nila bubuhayin. Sino sila? Nais mong malaman. Tanungin mo si Lu Chongji. Tingnan natin kung maglalakas loob siyang magsalita. Sandali, Lu Changsheng, hindi mo pwedeng bawiin ang panulat na yan. Ang nakamamatay na bitag sa bangin ay nakatali sa mismong buhay ko. Kapag pinatay mo ako, madadami din si Lu Chongji sa pagkawasak ng nakamamatay na bitag. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. 10 taon na ang nakakaraan nung nagmakaawa ako sa kanya. Ikinulong ko na ang tadhana ng buhay niya sa akin. Kapag namatay ako, mamamatay din siya. Kung nais mo siyang iligtas, kailangan mo akong buhayin. Mali ka na naman. Ang sanglaan ng tadhana ay hindi lang basta naniningil ng utang sa mga may utang, kundi tinatapos din ito ang mismong laro ng utang. Imposible. Ang sugatang katawan na iyon sa kailaliman ng bangin. Matapos ibunyag ang mga lihim ng langit at makulong ng 10 taon. Paano pa siya makakapag-iwan ng huling alas? Kailanman ay hindi ang kamatayan mo ang hinihintay ko, kundi ang pagbaba ng pluma ng aking apo. Ang 10 taong laro ng digmaan ng Xuanyansi at Lu Chongji. Ang mga immortal sa langit. Hindi kayo palalagpasin ng mga ito. Salamat. Lumaki ka ng matangkad. At maayos ang iyong pangangatawan. Patay na si Ye Zhenyu. Si Xiao Yan. Gumapang siya noon papasok sa bulwagan ng mga lihim ng langit, at sinabing handa siyang ibayad ang kanyang buhay, makatayo lang siyang muli. Hindi ko akalaing totoong ibinayad niya ito. Ipinapasabi niya sa'yo na ang 3 bahagi ng bagwa na panangga sa kidlat ay napakabisa talaga. Mabuti. Ang utang na ito ay ganap ng nabayaran. Lolo. Ang anak ba ni Su Shenfeng? Opo. Tama po, Lolo. Buhay pa po pala kayo. Ang nangyari noon, dahil sa aking kawalan ng kakayahan, hindi ko ito naimbestigahan hanggang sa dulo. Hindi mo kasalanan. Ang sitwasyon sa Zhongzhou ay hindi kailanman makakayanan ng isang ordinaryong mortal na tulad mo. Ang mga immortal sa langit. Ang kagalang-galang na si Zuanjin ay isang tagabantay pinto lamang. Ang mga immortal sa langit. Sila ang tunay na nagnanais na umagaw sa kapangyarihan ng batas ng langit. Nasa itaas na mundo sila. Ang utang na ito ay mas malaki pa sa inaakala mo. Lolo, ang mga sugat ninyo sugat lang ito sa balat, hindi ko ito ikamamatay. Nalampasan ko nga ang 10 taon. Yeya, tinanong mo kanina. Kung sino ang mga immortal sa langit, ang lahat ng tao sa mundo ay naghahangad na makaakyat sa langit. Sa pag-aakalang ang itaas na mundo ay paraiso ng mga immortal. Ngunit hindi nila alam na ang batas ng langit sa 3,000 lupain. Matagal nang pinakialaman ng mga nasa mundong itaas. Ang mga immortal ay hindi tumatanda at hindi namamatay. Sa anong karapatan? Kahit ang isang makapangyarihang tulad ni Venerable Xuanjian, ay isa lamang asong alaga nila rito sa mundong ibaba, upang kumuha ng enerhiya at kapalaran para sa kanila, at panatilihin ang isang huwad na kasaganahan, habang ninanakaw ang mismong enerhiya ng ating mundo. Kung ganoon, ang pagtahak ba natin sa landas ng immortalidad ay para lamang pala sa kapakinabangan nila. Ang banal na kasulatan ng Heavenly Dao ay isang bagay na nilikha ng pinagmulan ng langit at lupa upang magpanatili ng balanse. Taglay nito ang karma ng lahat ng nilalang. At ito rin ang banal na talaan ng Heavenly Dao. 10 taon na ang nakalilipas, nalaman nila ang tungkol sa banal na kasulatan. Hindi ang banal na kasulatan ang gusto nila, kundi ang sirain ng talaang ito. Tila napakatahimik sa ibaba ng bundok. Napakabilis nilang dumating. Lolo, itinuro niyo po sa akin na habang ang may-ari ay nasa tindahan, hindi dapat ang matandang amo ang hamarang sa unahan. Ang mga sundalo ng tunay na immortal, at ang sugo ng mundong itaas.
Kayo palang mga natitirang traidor ng pamilya Lo. Nagtago si Lu Changji ng 10 taon. Ngunit sa huli, ibinigay pa rin niya sa iyo ang mapanganib na bagay na ito. Isuko mo ang Heavenly Daw, ang banal na kasulatan at ang banal na mata, at hahayaan kong may matira sa lahi ng mga Lo. Kung nais ninyong mabuhay. Ano ang pangalan mo? Isang hamak na nilalang na tulad mo, may karapatan bang magtanong sa totoong pangalan ko? Dahil ayaw mong isuko. Kung Gun, kasama ang banal na lungsod ng Zhangzhou. Sabay-sabay kayong magiging abo. Hindi bale kung ayaw mong sabihin ang pangalan mo. Isang simpleng bagay mula sa mundong ibaba. Paano nitong nakayanan ang kapangyarihan ng isang immortal? Ang mga talaan ng Heavenly Daw Pawn Shop ay hindi lamang mga pangalan ang kinikilala, kundi pati na rin ang karma. Sugo ng mundong itaas. Ito ang banal na talaan ng Heavenly Daw. Unang utang, 2,000 taon na ang nakalilipas, bumaba ka sa mundong ibaba. Pinutol mo ang hagdanan patungo sa pagiging immortal. At hiniranggan ng landas ng lahat ng nilalang patungo sa kalangitan. 1,000 taon na ang nakalipas nang kuhanin mo ang banal na lakas ng silangang emperador, na naging dahilan ng pagkatuyo ng enerhiya ng mundo. At naging dahilan upang ang milyon-milyong buhay ay matuyo na parang mga damo. At ngayon, dumarating ka na naman ng may taglay na kapangyarihan ng isang immortal. Taksil ng Zhangzhou. Lapastangan, narito ako upang tapusin ang iyong buhay. Ang utang mo sa mundong ito. Bayaran mo gamit ang iyong mga banal na buto. Sa pagbagsak ng aking pluma, magsimula na. Ha? Oh. Ang mapagmataas na immortal na tumitingin sa lahat bilang mga langgam, ay mukhang isang insektong naipit ngayon, sa sapot ng gagamba. Ang kanyang mga kamay at paa ay mahigpit na iginapos sa mga kadena ng batas ng kalangitan. Dumurugo na ang banal na immortal. Ikaw na langgam sa lupang ito. Naglalakas loob ka bang pumatay ng immortal? Ako ang tunay na Diyos ng banal na kidlat sa kaitaasan. Nilabag mo ang batas ng langit kaya ang buong lahi mo ay wawasakin. Habang buhay mong pagdurusan ng pagkasunog ng iyong kaluluwa sa apoy ng impyerno. Batas ng langit sa mga talaan ng pawn shop ng langit. Ang tanging patakaran ay ang pagbabayad ng utang. At hindi ang mga batas na ginawa ninyo. Ang mga banal mong buto ay nabuo lamang mula sa enerhiya ng 3 pangunahing ugat ng silangang emperador, na sa pilitan mong ninakaw, ang dugong dumadaloy sa iyo. Ay galing sa pagpiga ng lakas ng 100,000 pinakamahuhusay na mandirigma sa mundong ito. Kinakain ninyo ang laman ng mga tao rito, at iniinom ang kanilang dugo. Tapos may lakas pa kayo ng loob na tawagin ang sarili ninyong mga Diyos. Mga salot kayong sumisip-sip ng dugo. Ikaw. Oras na para magbayad. Tanggalin ang iyong banal na buto at tapusin ang iyong kapangyarihan. Sa pagbagsak ng aking pluma, ang aking salita ang magiging batas. Ibalik ang lahat sa Zhangzhou. Isang tao, isang panulat. Papatayin ko ang mga immortal at babaguhin ang mundo 100,000 taon na. 100,000 taon ng pinahihirapan ng mundong ito. Sa wakas, may nakapaningil na rin ng utang. Lu Changsheng, huwag kang masyadong magmayabang. Tagahanap daan lamang ako. Nakalock na sa iyong aura ang haring immortal ng mga sirena.
Mamamatay kayong lahat. 都要死！ Mga hamak na insekto sa mababang mundo. Ang lakas ng loob ninyong lumaban sa langit. Ang matang iyan ay ang titig ng Haring Immortal mula sa kabilang mundo. Bilasan ninyo, isara ang pintuan ng langit. Hindi ako lumalaban sa langit. Naparito ako para singilin kayo sa inyong mga bulok na utang. Ang pagkakautang sa batas ng langit. Sa araw na muling mabuo ang pintuan ng aking kaharian, babalutin ko ng inyong dugo ang espadang ito. Isa. Nasingil ko na ang lahat ng utang sa gitnang lupain. 爷爷，我们回家。